Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa puntong ito, nakita nila si Luffy na malapit ng sumabog, ngunit sinabi ni Luffy, hinding-hindi ko sasayangin ang aking pagkain. Kaya nagpa siya si Cracker na gamitin ang kanyang espada para saksakin ang kanyang tiyan. Biglang inactivate ni Luffy ang Gear 4. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-transform siya sa isang napakalaking anyo, na nakakagulat kay Cracker, at tinawag ni Luffy na tankman ang estado na ito. Nagulat si Nami nang makita ang napakalaking katawan ni Luffy. Ngunit sumugod pa rin si Cracker para salakayin si Luffy. Sa hindi inaasahan, hindi siya mahiwa ng kanyang espada na ikinagalit ni Cracker. Kaya naman nilabas niya ang buong lakas niya para saksakin si Luffy, pero tumalbog pa rin siya pabalik, dahil tigas na tigas ang katawan ni Luffy. Patuloy ang pag-atake ni Cracker. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay hinawakan siya ng mahigpit ni Luffy, dahilan para hindi siya makatakas, kaya't agad siyang nilamon ni Luffy sa kaloob-looban niya. Habang nagmamadali ang Biscuit Soldiers para iligtas si Cracker, kaya agad siyang pinalipad ni Luffy na may napakalakas na suntok, na nagpalipad sa kanya sa malayo. Kahit na lumilipad sa kagubatan at diretso sa lungsod. Habang si Big Mom ay nagpapahinga at kumakain, si Cracker ay lumilipad pa rin sa napakabilis na bilis. Dumiretso pa siya sa kastilyo ni Big Mom. Nang makitang natalo ni Luffy si Cracker, natakot ang lahat. Samantalang si Luffy ay bumalik na sa kanyang normal na anyo, ngunit siya ay sobrang busog, dahil si Luffy ay nakakain ng napakaraming biskwit. Sa sandaling ito, napakasaya ni Nami, dahil natalo nila ang isa sa mga sweet commander ni Big Mom. Ngunit nag-alala sina Pound at King Bomb, natakot sila na magagalit ito kay Big Mom, dahil madaling sirain ni Big Mom ang isang fleet. Kaya pa niyang kontrolin ang panahon, dahil ang kaliwang kamay ni Big Mom ay si Zeus the Thundercloud. Ang kanang kamay niya ay si Prometheus the Sun, kaya hindi nila siya matatalo. Iminungkahi ni Pound na tumakas sila. Pero walang pakialam si Luffy sa galit ni Big Mom, desidido siyang ibalik si Sanji. Napagtanto ni Luffy na kailangan niyang ihinto ang kasal ni Sanji, kaya sinubukan ni Luffy na tumayo, ngunit pagod pa rin siya. Kaya naman, pinilit ni Luffy si King Bomb na dalhin sila sa kastilyo ni Big Mom. Habang si Chopper at Carrot ay hinahabol ni Brule, na ikinatakot nila. Buti na lang at pansamantalang nakapagtago sina Chopper at Carrot. Bigla naman nilang nakita si Sanji. Sa sandaling ito, hinimok ni Reiju si Sanji na mabilis na pumunta sa kastilyo ni Big Mom, na ikinagulat nina Chopper at Carrot, dahil wala na silang gaanong oras. Ngunit pareho silang natuklasan ni Brule, na ikinatakot nila. Sa sandaling ito, handa na ang hukbo ng Germa 66, upang ihatid si Sanji sa kastilyo ni Big Mom. Hindi man ito nagustuhan ni Sanji, kailangan pa rin niyang sumakay sa kanilang sasakyan. Kaya ang pamilya ni Sanji ay nagpunta sa kastilyo ni Big Mom, na nagpasaya sa kanila. Habang iniisip ni Sanji si Luffy at ang lahat, sa sandaling ito, hinahanap ni na Luffy at Nami si Sanji. Biglang nagpaalam si Chopper kay Nami, papunta si Sanji sa kastilyo ni Big Mom. Kaya nagpasya na rin si Nami na tumungo doon, ngunit hinahabol pa rin sila ni Brule sa Mirror World. Biglang nabasag ang salamin ni Nami, kaya nag-alala si Nami. Buti na lang at nakatakas sina Chopper at Carrot. Pero hindi naman nagmamadali si Brule, tinawagan niya agad ang mga homie para pumunta. At inutusan sila ni Brule na hanapin si Chopper at Carrot, na ikinabahala ni Carrot. Ngunit napagtanto ni Chopper, maaari nilang samantalahin ang kapangyarihan ng Devil Fruit ni Brule, para tulungan silang mahanap si Sanji. Sa sandaling ito, napansin ni Nami, lumiliit ang tiyan ni Luffy, at bumalik siya sa normal na anyo. Biglang nagpaalam si King Bomb, nasa unahan si Sanji, kaya nagising si Luffy. Ang pagkakita pa lang kay Sanji, sobrang saya na ni Luffy, kaya agad siyang tumakbo papunta kay Sanji. Nagulat si Sanji nang makita si Luffy. Natagpuan ni na Yanji at Niji si Nami na napakaganda. Nang tumalon si Luffy sa karwahe para kausapin si Sanji, agad siyang pinalibutan ng mga sundalo. Naaalala ni Sanji ang masasayang sandali kasama sila, pero ang mga kamay ni Sanji ay nakaposas ng sumasabog na handcuff ni Judge. Kung hindi siya sinunod ni Sanji, papatayin niya si Zeph, ang taong itinuturing ni Sanji na kanyang ama at ang kanyang tagapagturo. Kaya napilitan si Sanji na pumili. Bigla niyang sinipa si Luffy sa lupa na ikinagulat ni Nami. Sinabi ni Sanji, "Mawala ka, mga hamak kayong pirata, ako si Vince Smoke Sanji, prinsipe ng kaharian ng Germa 66. Sa sandaling ito, gumamit si Sanji ng masasakit na salita para itaboy si Luffy, na ikinagalit ni Luffy, hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ni Sanji. Nang gustong tulungan ni Yanji si Sanji na itaboy sila,
sinabi ni Sanji, ako mismo ang magpapalayas sa kanila. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ni Nami at Luffy kung bakit naging ganito si Sanji. Ipinagpatuloy ni Sanji ang pang-iinsulto sa kanila at itinaboy sila, kaya hindi komportable si Luffy. Biglang ginamit ni Sanji ang kanyang nagninangas na paa, na ikinagulat ni Nami, habang sina Yanji at Niji ay naaliw. Sa sandaling ito, determinado si Sanji na itaboy si Luffy. Kaya agad niyang sinugod si Luffy, at sinipa ni Sanji si Luffy ng diretso sa mukha, dahilan para lumipad ito. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Luffy na huminto. Kahit nasugatan at nawalan ng ngipin, gusto pa rin ni Luffy na makausap si Sanji. Sabi ni Sanji, kung hindi mo gagamitin ang haki, mamamatay ka. Pero sumagot si Luffy, hindi kita lalabanan. Nagalit ito kay Sanji, at ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Luffy. Ngunit tumayo si Luffy, hinayaan siyang sampalin ni Sanji. Gayunpaman, hindi pa rin bumagsak si Luffy. Sa sandaling ito, sinabihan ni Nami si Sanji na huminto, dahil sinubukan ni Luffy na pumunta dito para ibalik si Sanji, kahit na nakikipag-away kay Cracker bago ito. Pero sinabihan ni Luffy si Nami na huminto, dahil nakita niya ito bilang isang away kay Sanji. Nagalit ito kay Sanji, at ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Luffy. Kahit paulit-ulit na sinipa ni Sanji si Luffy, sinubukan pa rin ni Luffy na tumayo. Nakita ni Sanji na hindi lumalaban si Luffy, kaya lalong hindi komportable si Sanji, at determinado siyang itaboy si Luffy. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sanji na wala ng ibang paraan, kaya nagpasya siyang hindi na siya magpipigil kay Luffy, na labis na nag-aalala kay Nami. Biglang ginamit ni Sanji ang kanyang nagninangas na paa at lumipad sa langit. Bagamat sinubukan ni Nami na sumigaw para pigilan si Sanji, mabilis pa rin siyang bumaba patungo kay Luffy. Gayunpaman, nanatiling determinado si Luffy na wag lumaban, kaya isang malakas na sipa ang ginawa ni Sanji diretso sa kanyang ulo. Sa hindi inaasahan, bumagsak si Luffy. Nang makita ang lakas ni Sanji, nagulat ang mga sundalo ng Germa 66. Sa sandaling ito, tumalikod si Sanji at naglakad palayo. Agad namang nag-aalalang tumakbo si Nami kung nasaan si Luffy. Nang makitang nasugatan si Luffy, nagalit si Nami, at agad niyang sinampal si Sanji sa mukha. Sabi niya, siguro hindi na kami nagpunta dito. Ngunit desididong lumayo si Sanji, na ikinatuwa ni Judge sa mga ginawa ni Sanji. Kaya bumalik si Sanji sa karwahe at umalis, ngunit sobrang nasaktan din siya. Bigla namang tumayo si Luffy at sumigaw, tumigil ka, Sanji, nagsisinungaling ka, alam kong ayaw mo ng ganito. Kahit ilang beses mo pa akong sipain, ikaw ang may pinakamasakit. Umiiyak din pala si Sanji na ikinagulat ni Nami. Naalala ni Luffy ang pangarap ni Sanji na mahanap ang All Blue, kaya sumigaw siya, hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Hihintayin kita dito, kung hindi ka bumalik, mamamatay ako sa gutom, dahil ikaw ang tagapagluto sa aking barko. Habang nasasaktan si Sanji, sinabi ni Luffy, kung wala ka, hindi ako magiging hari ng pirata. Kaya naalala ni Sanji ang kanyang pakikipagsapalaran kasama ang lahat, iyon ang pinakamasayang sandali sa buhay ni Sanji. Sa panig ni Big Mom, galit na galit siya, dahil nabalitaan niyang natalo ni Luffy si Cracker, kaya desidido siyang sirain si Luffy. Sa sandaling ito, napakalayo na nang narating ni Sanji, ngunit desidido pa rin si Luffy na hintayin si Sanji dito, dahilan para mag-alala si Nami, dahil teritoryo ng kaaway ang lugar na ito. Napagtanto niya na natalo ni Luffy si Cracker, kaya ipapadala ni Big Mom ang kanyang mga subordinate dito para hulihin sila. Pero desidido pa rin si Luffy na maghintay dito. Bigla silang nakakita ng bagyo sa kastilyo ni Big Mom. Napagtanto ni King Bum na galit si Big Mom, na ikinagulat ni Nami, dahil hindi siya makapaniwala na ito ang kapangyarihan ng isang solong tao. Natakot din ang mga tao sa lungsod, dahil nakita nilang lumilipad sa langit sina Prometheus at Zeus, kaya napagtanto nilang galit na galit si Big Mom. Samantala, ang pamilya ni Sanji ay patungo pa rin sa kastilyo ni Big Mom. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang malaking hukbo ni Big Mom. Nakita ni Sanji ang hukbong ito na patungo kay Luffy. Samantalang si Yanji naman ay sobrang excited, dahil siguradong papatayin ng hukbong ito si Luffy, na ikinabahala ni Sanji, dahil hinihintay pa siya ni Luffy. Umuulan, pero napagtanto ni Nami na syrup iyon, kaya humiga si Luffy sa lupa, dahil ayaw niyang uminom ng kahit isang patak ng syrup. Samantala, dumating ang pamilya ni Sanji sa kastilyo ni Big Mom, na labis nilang ikinatuwa. Naniniwala si Judge na dito matutupad ang kanyang pangarap. Sa wakas, nakita nila si Big Mom, na nagpasaya sa kanya, dahil dumating ang Germa 66. Natuwa siya nang makita si Sanji,
dahil ikakasal na si Sanji kay Pudding, kaya siya ang magiging manugang niya. Sa sandaling ito, dumating din si Pudding. Ikinatuwa nito ang mga kapatid ni Sanji, dahil napakaganda niya. Pero nag-aalala pa rin si Sanji kay Luffy, kaya hindi niya pinansin si Pudding. Nagpa siya sina Big Mom at Judge na ituloy ang kasal. Biglang may inabot si Pudding kay Sanji. Hiniling niya kay Sanji na makipagkita sa kanya ng pribado. Sa panig ni Luffy, napagtanto niyang dumating na ang hukbo ni Big Mom, kaya sinabihan niya si Nami na magtago. Biglang nakita ni Nami ang isang malaking hukbo na lumitaw. Nagulat ito, kaya sinabihan niya si Luffy na magtago. Pero desidido si Luffy na manatili dito at hintayin si Sanji, at lalabanan niya sila. Sa sandaling ito, ang hukbo ni Big Mom ay papalapit kay Luffy, dahil dumating sila upang ipaghiganti si Cracker. Nang makita ang malaking hukbong ito, nag-alala si Nami, kaya sinabihan ni Luffy si Nami na magtago kaagad. Sa hindi inaasahan, dinala ni King Bum si Nami. Sa sandaling ito, nakita nilang hindi natatakot si Luffy. Nagulat sila nito, ngunit hindi sila naniniwala na natalo ni Luffy si Cracker. Kaya inatake ng isa sa kanila si Luffy. Gayunpaman, agad siyang natalo ni Luffy sa isang suntok, na lalong nagpagalit sa kanila. Kaya't napagpasyahan nilang atakihin si Luffy ng magkasama. Kaya naman, lumaban din si Luffy sa kanila. Pero sobrang dami ng chest soldiers, lahat sila nagsama-sama para makuha si Luffy. Kaya pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan, at lumikha ng isang malaking ipo-ipo na tinangay sila. Sa panig naman ni Sanji, kausap niya si Pudding. Sinabi niya kay Sanji na nakasama niya ang grupo ni Luffy, at nangako siyang tutulungan si Sanji na umalis dito. Ngunit si Sanji ay may suot na sumasabog na cuffs, kung umalis si Sanji sa islang ito, mawawala ang kanyang mga kamay. Ipinakita pa ni Sanji kay Pudding ang kanyang sugatang mukha, dahil kanina ay binugbog si Sanji ng kanyang tatlong kapatid. Nagulat ito kay Pudding. Sinabi ni Sanji na hindi niya sila kinikilala bilang kanyang pamilya. Kung tumanggi si Sanji sa kasal, papatayin nila ang kanyang mga kaibigan at foster father. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Luffy sa hukbo ni Big Mom. Nang makita ang lakas ni Luffy, nagpa siya ang mga anak ni Big Mom na makialam. Ginamit ni Opera ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para makuha si Luffy. Siya pala ang Cream Human. Buti na lang at nakatakas si Luffy. Agad na pinay-hypnotize ni Bobbin si Luffy, para makatulog siya. Nang sasalakayin na sana niya si Luffy, agad siyang tinulungan ni Nami. Bumalik pala si Nami. Nagpa siya siyang lumaban sa tabi ni Luffy. Si Chopper at Carrot naman ay napapaligiran ni Brule, kaya agad nilang inatake si Carrot. Sa kabutihang palad, napigilan sila ni Chopper, at nagpa siya silang lumaban ng magkasama. Sinasalakay pa rin ni Luffy ang mga sundalo, habang natuklasan ni Nami na ang mga chest soldiers ay natatakot sa Vivre Card ni Big Mom. Ginamit ni Luffy ang Gear 3, at agad na nagpakawala ng malakas na suntok sa tatlong ito. Bigla, palihim na hinampas ni Opera si Luffy, nagpapahina sa kanya, na nagbigay daan sa kanila na mapatumbos siya pabalik. Nang samantalahin ang pagkakataon, sumugod ang mga sundalo upang hulihin si Luffy, ngunit patuloy na lumaban si Luffy laban sa kanila. Agad na gumamit ng kidlat si Nami para suportahan si Luffy. Sa panig ni Sanji, nakita niyang umiiyak si Pudding na ikinataranta niya. Nangako si Pudding kay Sanji, na kahit na maayos na ang kanilang kasal, hindi niya hahayaang maging isang malaimpyernong pagsubok ang kanilang pagsasama. Inamin ni Pudding na may nararamdaman siya para kay Sanji. Samantala, lumikha si Nami ng malaking cumulonimbus cloud. Ginagamit niya ang mga kidlat mula sa bagyo ni Big Mom, at nakabuo ng napakalaking dami ng hindi kapanipaniwalang napakalakas na purple na kidlat. Nakatulong ito kay Luffy na talunin ang lahat ng chest soldiers. Habang pagod si Luffy ay nagpumilit pa rin siyang hintayin doon si Sanji. Sa sandaling ito, lumapit si Sanji at niyakap si Pudding, nangako na papakasalan siya sa susunod na araw. Samantala, si Luffy ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa napakalaking hukbo ni Big Mom, ngunit siya ay nalulula sa kanila, iniwan si Luffy na pagod. Nakontrol ni Nami ang kidlat para salakayin sila at suportahan si Luffy. Biglang ginamit ni Galet ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para i-immobilize si Nami, dahilan para hindi siya makagalaw. Napagtanto ni Galet na masyadong mapanganib si Nami, dahil maaari siyang makabuo ng mga kidlat. Sa sandaling ito, labis ding natakot si King Bum, ngunit hinati siya sa kalahati ni Galet, dahil inakala niyang pinagtaksilan ni King Bum si Big Mom. Habang sinusubukang talunin ni Luffy ang lahat ng mga sundalo, biglang sumulpot si Opera sa likod ni Luffy, at nahuli niya siya. Sa kabilang banda, napapaligiran pa rin ni Brule sina Chopper at Carrot, kaya agad silang inatake ni Chopper.
Biglang tinambangan ni Brule si Carrot sa likod. Sa kabutihang palad, nagawa siyang iligtas ni Chopper. Agad na gumawa si Brule ng mga duplicate ni Chopper at Carrot para mahuli ang mga ito. Samantala, si Luffy ay kinokontrol ni Opera, kaya inactivate niya ang Gear 3. Habang si Luffy ay umaatake patungo sa kanya, siya ay sinipsip sa aklat ni Montdor, at si Luffy ay nabilanggo sa loob ng mundo ng mga libro. Habang naghahanap siya ng paraan para makatakas, biglang sumulpot si Montdior at pinaputukan si Luffy. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Nami na kakaiba ang ugali ni Luffy, tumayo pa siya para hayaan silang umatake. Nag-alala ito kay Nami. Habang sinusubukan pa rin ni Luffy na maghanap ng paraan palabas sa mundo ng libro, patuloy siyang inaatake ng mga kakaibang nilalang. Sumama rin si Opera sa pag-atake kay Luffy. Gayunpaman, ang isip ni Luffy ay nananatiling nakulong sa mundo ng libro, na naging dahilan upang hindi siya makalaban. At siya ay inatake ng dalawang ito kasabay ng isang napakalakas na welga, na naging sanhi ng pagbagsak ni Luffy. Sa sandaling ito, dumating si Sanji para makipagkita kay Big Mom. Sabi ni Sanji, sumasang-ayon akong pakasalan si Pudding, ngunit sa kondisyon na patawarin mo ang aking mga kaibigan. Nakapagtataka, madaling pumayag si Big Mom, na ikinatuwa ni Sanji. Kahit galit si Big Mom kay Luffy, dahil naglakas loob si Luffy na magdeklara ng digmaan laban sa kanya, natalo pa niya si Cracker. Ngunit hindi papansinin ni Big Mom ang lahat, naunahin ang pag-aayos ng kasal para kay Sanji at Pudding, dahil ang layunin ni Big Mom ay makuha ang kapangyarihang militar ng Germa 66, at gusto niyang magkaroon ng wedding cake. Samantala, si Luffy ay natalo na ng hukbo ni Big Mom, na ikinabahala ni Nami. Biglang kinuha ni Amande ang Vivre card ni Nami. Napagtanto nilang kay Lola ang Vivre card na ito, kaya napagdesisyonan nilang ibigay kay Big Mom sina Luffy at Nami. Ngunit nananatiling determinado si Luffy na huwag umalis, dahil kailangan niyang manatili doon para hintayin si Sanji. Gayunpaman, si Luffy ay nawalan ng malay. Nang magising si Luffy, nahuli na sila ni Nami. Mahigpit na nakadikit sa dingding ang mga kamay ni Luffy kaya hindi siya makatakas. Nakulong sina Luffy at Nami sa loob ng napakalaking aklat ni Montdor. Natuwa sila nang makita si Luffy na sinusubukang kumawala. Samantala, napapaligiran pa rin ng mga homies sina Chopper at Carrot, kaya agad nila itong inatake. Nakapagtataka, nahuli rin sina Chopper at Carrot. Sa sandaling ito, ginamit ni Brook ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, para hanapin ang Poneglyph sa loob ng kastilyo ni Big Mom, ngunit ang lugar na ito ay mahigpit na binabantayan. Nakita tuloy ni Brook si Smoothie, isa siya sa mga sweet commander ni Big Mom. Ito pala ay kumain siya ng ring-ring fruit, na nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng mga likido mula sa mga buhay na nilalang. Si Smoothie ay may bounty na 732 milyong berries. Sa sandaling ito, nagsimulang ipaalam ni Tamago kay Smoothie. 4 na taon na ang nakalilipas, isang pirata ang dumating dito at ninakaw ang Poneglyph. Ang magnanakaw na iyon ay si Pedro, na agad namang ikinagulat ni Brook. Ang mga Poneglyph ay isang bagay na laging pinag-aagawan ng 4 na emperador, dahil makakatulong ito sa kanila na maging hari ng pirata. Sa sandaling ito, sinabi ni Brook kay Pedro ang tungkol kay Smoothie, dahilan para mag-alala si Pedro, dahil si Smoothie ay isa sa mga sweet commander ni Big Mom. Kaya't ang dalawa ay kailangang mag-isip ng paraan para makuha ang Poneglyph. Sa kabilang banda, sina Chopper at Carrot ay nahuli ni Brule, na naging sanhi ng labis na pag-aalala ni Carrot, dahil siya ay iluluto na nila. Ngunit may plano si Chopper para dito. Nakiusap pala siya kay Carrot na tulungan siyang bumili ng oras, para ma-activate niyang muli ang kanyang Monster Point. Sa sandaling ito, dinala ni Big Mom ang pamilyang Vinsmoke sa library, at ipinakita niya sa kanila ang kanyang koleksyon ng mga bihirang hayop. Sabi sa kanila ni Big Mom, hindi tumatanda ang mga hayop na nakakulong sa mga libro. Napagtanto ni Judge na maraming iba't ibang lahi dito. Gayunpaman, hindi niya nakita ang lahi ng mga higante, na ikinainis ni Big Mom. Pero sinubukan pa rin niyang magpakitang masaya kasama sila. Biglang nakatanggap ng report si Big Mom, na nahuli sina Luffy at Nami, kaya agad siyang umalis. Sa panig ni na Luffy at Nami, nakasalubong nila si Perospero. Siya ang panganay na anak ni Big Mom. Gumamit siya ng Transponder Snail para hayaan si Big Mom na makipag-usap kay Luffy. Kahit na nahuli si Luffy, matatalo kita, at patuloy niyang hinahamon si Big Mom na pumunta rito at labanan siya, na ikinatawa ni Big Mom, dahil sa kasalukuyan, nahuli na siya. Sa sandaling ito, sabi ni Big Mom, kung pumayag si Luffy na manatili rito si Sanji, pagkatapos, pakakawalan niya sila. Pero agad ding tumanggi si Luffy. Kaya binalaan ni Big Mom si Luffy,
hindi niya dapat sirain ang kasal, kung hindi siya sumunod, hindi siya nito mapapatawad. Binanggit din ni Big Mom ang mga treasure bag na ginamit niya sa pagpapalit ng candy noong nakaraan. Sa loob ng mga treasure bag na iyon ay isang tamate box, na isang pambansang kayamanan ng Fishman Island, na labis na ikinatuwa niya. Kaya naman, nagpasya siyang huwag pansinin si Luffy na kumakain ng kanyang candy. Ngunit sinusubukan pa rin ni Luffy na tumakas. Bigla siyang nag-request na makipagkita kay Pudding. Gayunpaman, tumanggi sila at inatake si Luffy. Sa puntong ito, tinanong ni Big Mom si Nami kung bakit mayroon siyang Vivre card ni Lola. Binigay pala ni Lola ang Big Mom's Vivre card kay Nami, para makahingi sila ng tulong sa kanya sa New World. Pero nagalit agad si Big Mom, dahil wala siyang pakialam kay Lola. Gusto pa ngang magpadala ni Big Mom ng pumatay sa kanya, na ikinagulat ni Nami. Tumakas pala si Lola sa arranged marriage na binalak ni Big Mom. Kung pumayag si Lola sa kasal na iyon, natalo na niya si Kaido, Shanks, at Whitebeard ngayon, at siya na sana ang naging Pirate King. Biglang sinabi ni Luffy, hindi kita hahayaang maging Pirate King, ibabalik ko talaga si Sanji, at ang magiging ultimate winner ay talaga ako. Agad nitong ikinagalit si Big Mom. Samantala, pinatumba na ni Pedro ang mga gwardya, kaya naman, namataan siya ng mga ito. Sinadya pala ni Pedro ang atensyon nila. Ngayon, napapaligiran siya ng mga gwardya, ngunit madaling nalampasan sila ni Pedro, at gumamit siya ng mga pampasabog upang mabuksan ang pinto. Sa hindi inaasahan, wala itong epekto. Sa panig ni Smoothie, napansin niyang may nanghihimasok, kaya nagpasya siyang hulihin siya. Gayunpaman, nang buksan nila ang pinto, nakita nilang lahat ng mga gwardya ay natalo. Samantala, nag-aalala si Sanji kay Luffy, ngunit nangako sa kanya si Big Mom na papatawarin niya sila. Naalala rin ni Sanji kung gaano siya gustong pakasalan ni Pudding, kaya nagpasya siyang gagawa siya ng isang bagay na romantiko para sa kanya. Sa panig naman ni Pudding, sobrang lungkot ang nararamdaman niya, dahil palagi siyang tinatrato ni Big Mom bilang isang pawn at kontrolado ang lahat. Naalala niya si Lola, dahil naglakas loob si Lola na tumakas para magpasya sa sarili niyang kasal. Samantala, walang pakialam si Big Mom sa sinabi ni Luffy, dahil bukas ay magaganap ang kasal nina Sanji at Pudding, kaya ibinaba na niya ang telepono. Sa sandaling ito, napakasaya ni Big Mom, dahil bukas ay makakain na siya ng wedding cake. Biglang nagbigay ng mensahe si Napoleon kay Big Mom. Nang marinig ni Big Mom na may nanghihimasok sa treasure room, nagalit siya. Samantalang si Pedro naman ay hinahabol pa rin ni Smoothie, kaya naman nagsimula na rin kumilos si Brook. Sa mga sandaling ito, sinusubukan pa rin ni Pedro na ilihis ang atensyon ng mga gwardya, ngunit mabilis siyang tumakbo, kaya hindi siya naabutan ng mga ito. Biglang napagtanto ni Tamago, na binibira lang sila ni Pedro para habulin siya. Habang si Brook ay nakalusot na sa treasure room, at isinara niya ang pinto sa treasure room sa likod niya. Kahit na inakay na ni Pedro si Smoothie at Tamago palayo, marami pa ring gwardya sa loob, kaya kinailangan niyang labanan ang mga ito. Sa puntong ito, bumalik si Smoothie sa treasure room, ngunit hindi siya makapasok sa loob. Kaya naman, nagpasya si Smoothie na hintayin si Brook sa labas. Inutusan ni Tamago si Smoothie na huwag patayin si Brook, dahil magiging bahagi siya ng koleksyon ni Big Mom ng mga bihirang nilalang. Samantala, nakikipaglaban si Brook sa mga gwardya sa loob. Nang sabay-sabay nilang inatake si Brook, sinimulan niyang tumugtog ng kanyang gitara, na naging sanhi ng pagtakas ng mga kaluluwa sa loob ng chess soldiers ni Big Mom. Kilala rin pala si Brook bilang Soul King, na ikinagulat ng mga subordinate ni Big Mom, dahil kaya niyang kontrahin ang kapangyarihan ng Devil Fruit ni Big Mom. Sa panig ni Brulee, kasama ang mga homie, tuwang-tuwa sila, dahil kakainin na nila si Carrot. Nag-alala ito kay Carrot, ngunit nanatiling kalmado si Chopper. Nauna na pala silang nagplano ni Carrot, kaya ang nahuli nila ay isang decoy lamang. Isa lang itong palaka na nag-transform para kamukha niya, habang ang totoong Carrot ay nasa kisame, kaya ginamit niya ang boses niya para dayain sila. Napagtanto ni Chopper na kailangan muna nilang talunin ang malalakas dito. Nang puputulin na sana nila ang lubid, binato ni Carrot si Randolph, na wala ng malay na ikinagulat ni Brulee. Kaya tumalon si Carrot at sinipa ang palayok, dahilan para mahulog ito kay Brulee. Nakita ni Chopper na dumating na ang pagkakataon, kaya agad niyang ginamit ang Rumble Ball, at nag-transform sa kanyang Monster Point form, na ikinatakot nila. Samantala, sumisigaw pa rin si Luffy, para pilitin siyang pakawalan, na ikinairita ni Opera. Bigla ding dumating si Pudding dito. Nagdulot ito ng pagtataka sa kanila, kaya naman agad na pinakiusapan ni Luffy si Pudding na tulungan siyang makaalis dito. Sa puntong ito,
hiniling ni Puding na kausapin si Luffy, kaya pinayagan nila itong pumasok. Biglang humingi ng tawad si Puding kina Luffy at Nami, sa hindi pagsama kay Sanji sa kanila, kaya nakiramay silang dalawa kay Puding. At sinabi sa kanila ni Puding, na nag-propose si Sanji sa kanya, na ikinagulat nina Luffy at Nami. Gayunpaman, sinabi ni Puding na hindi siya magpapakasal kay Sanji, at may ibinulong siyang nakakagulat kina Luffy at Nami, na naging dahilan para hindi sila makapaniwala. Pagkatapos umalis na si Puding. Sa oras na ito, naghahanda si Sanji ng mga bulaklak para kay Puding. Bigla siyang nakatanggap ng balita, na nahuli ni Big Mom sina Luffy at Nami. Pero naniniwala si Sanji na, kung papakasalan niya si Puding, hindi sila sasaktan ni Big Mom. Kaya nagsimulang magluto si Sanji para magdala ng pagkain kay Puding. Sa sandaling iyon, napaso si Bruley ng sarili niyang kaldero, at ginamitan sila ni Carrot ng mga electrical attack, na nagdulot sa kanila ng matinding sakit. Samantala, pinatumba ni Chopper ang Crocodile Guy, at mabilis nilang natalo ang mga homie at si Bruley. Nakita ni Diesel na hindi maganda ang sitwasyon, kaya tumakas siya. Sa pag-aakalang hindi na nila siya maaabutan, sa hindi inaasahan, nahuli siya ni Carrot, at piniringan niya ito, dahilan para bumagsak si Diesel sa isang pader. Sa wakas, natalo silang lahat ni Chopper at Carrot. Nagpasya si Chopper na gamitin ang Mirror World para hanapin ang lahat. Samantala, ipinagpatuloy ni Brook ang pagtugtog ng kanyang gitara, pinalaya ang mga kaluluwa ng mga chess soldiers. Pero andito pa ang mga subordinate ni Big Mom, kaya nilabanan niya sila. Biglang nawala si Brook na ikinagulat nila. Ngunit agad ding sumulpot si Brook mula sa likuran at binatukan sila. Sa sobrang bilis, natalo ni Brook ang lahat ng bantay dito. Ngayon, nakuha na ni Brook ang kanilang mga susi. Habang nag-iisip si Smoothie kung paano bubuksan ang pinto, natagpuan ni Brook ang poneglyph. Bigla, dumating si Big Mom na galit, kaya agad na sinira ni Big Mom ang pinto, na ikinagulat naman ni Brook. Napagtanto niyang si Big Mom iyon, na labis na ikinatakot ni Brook, pero natuwa si Big Mom nang makita si Brook. Sa sandaling ito, si Reiju ay palihim na pumasok sa silid ni Puding. Bigla siyang natuklasan ng isang tao, na ikinagulat ni Reiju. Pagkatapos, binaril ng taong iyon si Reiju. Samantalang si Pedro ay hinahabol ng mga gwardya. Ngunit napakarami nila, na-corner nila si Pedro sa isang silid. Kaya hinarap ni Pedro si Tamago. Hindi niya maintindihan kung bakit bumalik si Pedro, dahil nauna nang inalis ni Big Mom ang 50 taon ng kanyang buhay, kaya't wala nang mahabang panahon si Pedro para mabuhay. Ngunit sabi ni Pedro, pumunta ako rito nang walang balak na bumalik. Sa panig ni Reiju, nasugatan siya, ngunit nagawa niyang makatakas. Samantala, sinusubukan ni Luffy na lumabas ng kulungan. Biglang nagkaroon ng ideya si Luffy, kaya pinaikot niya ang kanyang mga braso sa kanyang katawan, kaya naman, sinubukan niyang hilahin ang kanyang mga braso mula sa stake. Samantala, patuloy na hinahanap ni Chopper at Carrot si Luffy sa pamamagitan ng Mirror World, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa nila nahahanap sina Luffy at Nami. Habang walang malay si Bruley, hindi sila makapagtanong sa kanya tungkol sa lokasyon ng kastilyo ni Big Mom. Pinilit ni Chopper si Diesel na tulungan silang maghanap ng mabilis. Sa panig ni Luffy, pilit pa rin niyang iniunat ang dalawang braso, para makatakas sa kulungan na ito. Sinubukan pa niyang paikutin ang mga ito, na ikinasugat ng mga braso ni Luffy. Nakita ni Nami na hinawi ni Luffy ang sariling mga braso, kaya nag-alala ito, pero desidido pa rin si Luffy na umalis sa lugar na ito. Bigla siyang nadulas at natumba kaya napabalikwas si Luffy. Sinabi ni Opera na walang kabuluhan ang ginagawa ni Luffy. Ngunit hindi pa rin sumuko si Luffy, at nagpatuloy siya sa pagpaikot-ikot sa kanyang katawan. Sa oras na ito, si Reiju ay malubhang nasugatan sa magkabilang binti, ngunit sa kabutihang palad ay natagpuan siya ni Puding. Habang nalilibang si Big Mom sa panonood kay Brook, hindi naman natakot si Brook. Agad siyang bumaba para harapin ito ng diretso, dahil hindi pa kompleto ang kanyang misyon. Kaya naman, napagpasyahan niyang talunin muna niya si Big Mom, bago siya kumuha ng kopya ng poneglyph. Lubos nitong ikinatuwa si Big Mom, kaya ipinatawag niya ang kanyang mga homies upang lumitaw, at determinado siyang makuha si Brook. Samantala, nakaharap si Pedro laban kay Tamago. Lumalabas na ang bounty ni Pedro ay 382 million berries, at ang bounty ni Tamago ay 429 million berries. Kaya agad silang naglaban, ngunit napaatras si Pedro ni Tamago. Nakasuot pala si Tamago ng insulated suit, para harapin ang Mink Tribe. Ngayon, desidido na si Pedro na magiganti kay Tamago, at naalala niya, na pumunta sila ng kaibigan niyang si Zeppo dito noon,
para salakayin ang poneglyph ni Big Mom. Ngunit naglaban sila ni Tamago, kaya hinarap siya ni Pedro. Gayunpaman, ginulat siya ni Pedro ng kuryente, at inatake ang mata ni Tamago, na nagpabulag sa isa niyang mata. Ngunit pagkatapos ay hinarap ni Pedro si Big Mom. Ngayon, desidido si Tamago na maghiganti kay Pedro, dahil binulag siya ni Pedro sa isang mata. Ngunit pilit pa ring lumaban si Pedro. Gusto rin pala ni Pedro na maghiganti kina Big Mom at Tamago, dahil noong huli ay nahuli sila ni Big Mom, at pinilit niyang maglaro ng roleta ang dalawa. Pagkatapos, inalis ni Big Mom ang 100 taon ng buhay ni Zeppo, na nagdulot ng matinding paghihirap ni na Pedro at Pecom. Pero miyembro na ng crew ni Big Mom si Pecom, kaya hindi niya sila nailigtas. Ngayon, nagpa siya si Big Mom na kunin ang habang buhay ni Pedro, gayunpaman, nakiusap si Pecom para kay Pedro. Kaya binawasan ni Big Mom ang buhay ni Pedro ng 10 taon, ngunit bilang kapalit, kailangan niyang bulagin ang isa sa kanyang sariling mga mata, tulad ni Tamago. Nang makita si Pecom na nagsusumamo para sa kanya, nagpa siya si Pedro na bulagin ang isa sa kanyang mga mata. Inalis ni Big Mom ang 50 taon ng buhay ni Pedro. Sa sandaling ito, sinipa ni Tamago si Pedro. Hindi niya maintindihan kung bakit bumalik si Pedro. Sinabi ni Pedro, si Luffy ang tagapagligtas na nagligtas sa aking buong tribo ng Mink, at isang araw ay babaguhin niya ang mundong ito, kaya handa akong isakripisyo ang aking buhay para tulungan siya. Kaya patuloy na sinalakay ni Pedro si Tamago. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay tinamaan ni Pedro si Tamago, dahilan para mahati siya sa dalawa. Samantala, sinusubukan pa ring iunat ni Luffy ang kanyang mga braso. Napagtanto ni Luffy, kung magtatagal pa sila rito, papatayin sila ni Big Mom. Nag-aalala ito kay Nami. Sa oras na ito, natapos na ni Sanji ang pagluluto para kay Puding, at naisip niya na magugustuhan ni Puding ang ulam na ito. Labis na ikinatuwa nito si Sanji, kaya pumunta siya sa kwarto ni Puding, ngunit hinarangan siya ng pinto ni Puding. Sinabi niyang abala si Puding, kaya hindi makapasok si Sanji. Tumanggi pa nga ang pinto na kilalanin ang pagkaing dinala ni Sanji para kay Puding, at pinalayas niya si Sanji, dahilan para makaalis ito sa pagkabigo. Ngunit hindi sumuko si Sanji, kaya sumilip siya sa balkonahe ni Puding. Pagtingin pa lang ni Sanji sa bintana sa loob, nagulat siya, dahil nandoon si Reiju. Biglang nakita ni Sanji na may 3 mata si Puding. Pinagalitan pa niya si Sanji at Luffy bilang mga tanga, dahil pareho silang niloko nito na ikinagulat ni Sanji. Samantala, sinusubukan ni Luffy na tumakas mula roon, dahil hindi niya mapapatawad si Puding. Nauna na pala na sinabi ni Puding kay Luffy, niloko ko ang tanga na si Sanji, at ako mismo ang papatay sa kanya sa kalagitnaan ng kasal. Nagulat ito pareho kay Nami at Luffy, kaya determinado si Luffy na iligtas si Sanji. Kahit na ang ibig sabihin ay isakripisyo ang sariling braso. Sa sandaling ito, inihayag ni Puding ang buong katotohanan kay Reiju. Ang tunay na layunin ni Big Mom ay makuha ang teknolohiyang militar ng Germa 66, upang lumikha ng isang clone na hukbo. At bukas, ang pamilyang Vinsmoke ay lilipuli ni Big Mom sa kasal. Samantala, si Sanji ay nakatayong tahimik na nakatulala sa labas, dahil nakinig siya sa kanilang buong plano. Patuloy na tinutuya ni Puding si Sanji bilang isang tanga, na nagdulot ng kakulangan sa ginhawa ni Reiju, ayaw na niyang marinig na magsalita si Puding. Habang si Luffy ay patuloy na sinusubukang baliin ang kanyang sariling braso, si Sanji ay nagpupumilit na magsindi ng sigarilyo sa ulan. Sobrang sakit pala kay Sanji, dahil niloko siya. Ngayon, maraming dugo ang nawawala kay Reiju, na nagpapapagod sa kanya. Biglang pinasok ni Puding ang kanyang kamay sa ulo ni Reiju, at kinuha niya ang isang reel ng mga alaala ni Reiju. Si Puding pala ay kumain ng Memo Devil Fruit, na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang mga alaala ng iba. Si Puding pala ang bumaril kay Reiju kanina, kaya sinimulan ni Puding na baguhin ang mga alaala ni Reiju, at pinutol niya ang mga alaala na kinasasangkutan niya. Samantala, nagpa siya si Brook na labanan si Big Mom, para makuha niya ang poneglyph. Mabilis na tumakbo si Brook sa likod ni Big Mom, at palihim na hinampas siya mula sa likuran. Ngunit siya ay inatake ni Zeus, na nagpabagsak kay Brook. Agad na inutusan ni Big Mom sina Zeus at Prometheus na ipagpatuloy ang pag-atake kay Brook. Gayunpaman, ang napakalaking kapangyarihan ni Big Mom ay ganap na nagtagumpay kay Brook, kaya nagpa siya siyang tumugtog ng kanyang gitara, upang makatakas ang mga kaluluwa sa loob ng mga homie ni Big Mom. Naniniwala si Brook na gagana ang kanyang trick, ngunit sa kanyang sorpresa, nananatiling hindi apektado ang 3 sa mga homies ni Big Mom, na ikinagulat ni Brook. Nakita ni Big Mom na marunong tumugtog ng gitara si Brook,
na lalong nagpapataas ng pagkahumaling sa kanya. Kaya determinado si Big Mom na hulihin si Brook. Gumamit kaagad ng kidlat si Zeus para salakayin si Brook. Sumunod, sinalakay ni Prometheus si Brook gamit ang apoy. Sa hindi inaasahan, bumagsak si Brook, kaya humakbang si Big Mom para makuha si Brook. Buti na lang, nakaiwas siya, at lumundag siya para salakayin si Big Mom, ngunit si Brook ay agad na pinatumba ni Napoleon. Sa sandaling ito, pinayuhan ni Big Mom si Brook na sumuko. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Brook na tumayo. Hindi maintindihan ni Big Mom kung ano ang nag-uudyok kay Brook na patuloy na sumusubok. Nais pala ni Brook na ibalik si Sanji, at inilagay niya ang lahat ng kanyang tiwala kay Luffy, kaya determinado si Brook na tuparin ang kanyang misyon, iyon ay para makuha ang Poneglyph ni Big Mom para sa kanila. Samantala, hinahanap pa rin ni Chopper at Carrot ang lahat, kaya kiniliti nila si Brule, para pilitin itong ihayag ang lokasyon ng kastilyo. Kaya sinabi ni Brule sa kanila na tanungin ang mga salamin. Sa hindi inaasahan, nakakapagsalita ang mga salamin dito. Sa sandaling ito, si Nami ay labis na natatakot, dahil si Luffy ay malapit nang mapunit ang kanyang sariling mga kamay. Biglang pinilit ni Opera si Nami na ibunyag ang kinaroroonan ni Lola, kaya pahihirapan niya ito, na lalong natakot kay Nami. Sa kabutihang palad, lumitaw si Jinbei, at agad niyang inatake si Opera. Sa isang suntok lang, natalo siya ni Jinbei, na nagpagaan ng loob ni Luffy at Nami. Tanong ni Jinbei, gusto mo bang umalis dito? Sa panig naman ni Reijo, nagamot na siya ng doktor, na ikinagulat ng doktor, dahil napakataas ng recovery ability ni Reijo, kaya makakasali siya sa kasal bukas. Nang umalis ang doktor, biglang sumulpot si Sanji, at agad niyang natalo ang mga gwardya. Nang magising si Reijo, nakita niya si Sanji. Napansin ni Reijo na nasugatan ang kanyang binti, ngunit hindi niya maalala ng malinaw ang nangyari. Kaya sinabi ni Sanji kay Reijo, na ang kanyang mga alaala ay binago. Sa oras na ito, sinubukan ni Jinbei na iligtas sina Luffy at Nami, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi epektibo. Biglang may naisip si Jinbei, nagpasya siyang gumamit ng apoy para masunog ang librong ito, na ikinatakot ni Nami. Ngunit napagtanto ni Luffy na ito ang tanging paraan para makatakas sila, kaya sinunog ni Jinbei ang libro. Dahil doon, nakatakas sa labas sina Luffy at Nami. Mabilis na pinatay ni Jinbei ang apoy para tulungan sila, ngunit nasunog ang damit ni Nami. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng ibang damit. Sa sandaling ito, nagtataka si Nami kung bakit nandito si Jinbei. Lumalabas na ang Sun Pirates ni Jinbei ay dati nang nakipag-alyansa kay Big Mom, ngunit ngayon ay itinuturing siyang traidor. Biglang dumating ang mga kawal, kaya kailangan nilang humanap agad ng matataguan, ngunit gutom na gutom si Luffy, kaya naman pagod na pagod siya. Gayunpaman, napagtanto ni Luffy na nasa panganib si Sanji, kaya agad siyang tumakbo upang hanapin siya, at sinimulan ni Luffy na salakayin ang mga sundalo. Sa panig ni Sanji, sinabi niya kay Reijo ang lahat. Sa hindi inaasahan, naniwala agad siya kay Sanji, dahil alam niyang hinding-hindi magsisinungaling si Sanji. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sanji na siya ay nalinlang ni Pudding at Big Mom, dahil hindi nila nilayon na patawarin si Luffy, kaya nakaramdam ng pagkatanga si Sanji. Napagtanto ni Reijo na ang Germa 66 ay nahaharap din sa pagkawasak, at sinabi niya kay Sanji na umalis sa islang ito kasama ang mga Straw Hat Pirates. Sa sandaling ito, sinabi ni Reijo kay Sanji, nakita niya ang kanilang mga magulang na nagtalo noon. Dahil noong buntis ang ina ni Sanji, tinutulan niya si Judge, dahil gusto nitong gawing walang emosyon ang kanilang mga anak. Kaya nagsagawa siya ng operasyon sa kanyang asawa, ngunit ang ina ni Sanji ay uminom ng gamot, upang malabanan ang mga epekto ng pagmamanipula sa lineage factor. Habang ang mga kapatid ni Sanji ay ipinanganak na may pambihirang kapangyarihan, gayunpaman, si Sanji lamang ang walang lakas, at mahal na mahal niya ang mga hayop. Pero dahil sa side effects ng gamot, araw-araw nanghihina ang nanay ni Sanji. Madalas ding bumisita si Reijo sa kanilang ina. Napagtanto ni Reijo na hindi ito pinagsisihan ng kanilang ina, dahil si Sanji ay may emosyon tulad ng isang normal na tao. Kaya pumanaw ang kanilang ina, na labis na ikinalungkot ni Sanji, ngunit si Judge ay hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanya. Wala man lang siyang pakialam kay Sanji. Nakita ni Reijo si Sanji na binubuli ng pamilya, kaya nagpasya siyang tulungan si Sanji, para tulungan si Sanji na umalis sa pamilyang ito. Nang malaman ni Sanji ang buong katotohanan, nagulat siya. Sa sandaling ito, tumatakbo si Luffy para hanapin si Sanji, ngunit nadiskubre siya ng mga subordinate ni Big Mom, kaya natalo sila ni Luffy. Biglang sumulpot ang anak ni Big Mom.
Nakilala siya ni Luffy bilang ang nakaaway sa kanya noon. Kaya agad na ginamit ni Luffy ang Gear 2 para atakihin siya. Sa panig ni Reiju, kinukumbinsi niya si Sanji na umalis sa Germa 66, dahil ang target ni Big Mom ay ang teknolohiya ng Germa, kaya hindi siya interesado sa buhay ni Zeph. At ang pamilyang Vinsmoke ay sisirain din ni Big Mom, kaya hindi na kailangan pang mag-alala ni Sanji, ngunit nag-aalala pa rin si Sanji kay Reiju. Sa panig ni Pedro, natalo niya si Tamago. Sa hindi inaasahan, naging itlog siya. Nalaman ni Pedro na kumain si Tamago ng devil fruit. Nakain pala ni Tamago ang egg fruit, na nagpapahintulot sa kanya na muling buuin sa isang mas malakas na anyo. Kaya agad na inatake ni Tamago si Pedro, ngunit mas lumakas si Tamago. Samantala, nanatiling determinado si Brook na talunin si Big Mom, kaya ipinagpatuloy ni Brook ang pag-atake sa kanya, ngunit si Brook ay patuloy na hinahadlangan ni Zeus at Prometheus. Nang sinubukan ni Big Mom na hulihin si Brook, agad siyang tumalon para iwasan siya, at sinubukang sumugod ni Brook patungo kay Big Mom. Kahit na inaatake siya ni Zeus at Prometheus, nagawa ni Brook na tamaan si Big Mom. Sa panig ni Pedro, kinakalaban pa niya si Tamago, at siya ay nalulula kay Tamago. Pinatumba ni Tamago si Pedro. Nang tangkaing tapusin siya ni Tamago, agad na gumanti si Pedro, at muli niyang natalo si Tamago. Ngunit si Tamago ay nagpatuloy sa pagbabagong buhay sa ibang anyo, kaya nagpa siya si Pedro na patayin siya bago siya muling makapag-transform. Gayunpaman, sumugod ang mga nasasakupan ni Tamago upang pigilan si Pedro. Sa hindi inaasahan, naglabas si Pedro ng bomba, na ikinatakot nila at napatigil sa kanilang mga landas. Kaya naghagis si Pedro ng bomba, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Sa panig ni Luffy, ginamit niya ang Gear 2, ngunit ginamit ng kanyang kalaban ang Haki para harangan ang pag-atake ni Luffy. Kaya ginamit din ni Luffy ang Haki para atakihin siya, tapos, sumugod si Luffy para sakalin siya, para pilitin siyang ibunyag ang kinaroroonan ni Sanji. Sa panig ni Brook, napagtanto niya na napakatigas ng balat ni Big Mom. Kahit na ang kanyang espada ay hindi makatusok sa kanyang balat, kaya itinapon ni Big Mom si Brook. Nang inakala nilang natalo na nila si Brook, agad niyang inatake si Prometheus, na ikinasugat niya. Ngunit si Brook ay mabilis na pinabagsak ni Big Mom. Sa sandaling ito, labis na natuwa si Big Mom, dahil nakuha na niya si Brook upang idagdag sa kanyang koleksyon ng mga bihirang nilalang, at nagsimulang maghanap ang kanyang mga sundalo sa mga gamit ni Brook. Natuklasan nilang wala pang ninakaw si Brook. Sinabi ni Big Mom na hindi siya papayag na nakawin ni Brook ang Poneglyph, dahil sa kanyang mga pirate crew, mayroong nakakabasa ng sinaunang wika. Biglang dumating si Pudding. Tanong ni Big Mom, nagising na ba ang third eye mo? Pero dahil hindi pure bloodline si Pudding, hindi pa rin niya nagising ang third eye niya. Nagulat si Brook nang makita si Pudding. Sa sandaling ito, sinusubukan pa rin ni Luffy na hanapin si Sanji, habang hinihikayat pa rin ni Reiju si Sanji na umalis, at hindi sasabog ang kanyang mga posas, dahil dinisarmahan niya ang mekanismo ng pagsabog bago ilagay ang mga ito kay Sanji. Sinabi ni Reiju, isipin kung ano ang mahalaga sa iyo, na nagpaalala kay Sanji kay Luffy. Sa panig ni Tamago, siya ay nasugatan, dahil sila ay nahuli sa pagsabog ni Pedro. Ngunit nakita niyang nawala na si Pedro, kaya naisip niyang patay na ito. Gayunpaman, si Pedro ay iniligtas ni Chopper at Carrot sa Mirror World. Kanina pa pala nakita ni na Chopper at Carrot si Pedro, kaya binato niya ng pampasabog na gamot ang mga nasasakupan ni Tamago, at agad na tumakas si Pedro sa Mirror World. Kaya nagpatuloy sila sa paghahanap kina Luffy at Sanji. Habang tumatakbo pa rin si Luffy sa kastilyo para hanapin si Sanji, muli niyang nakasalubong ang isa pang anak ni Big Mom. Kaya't nagpasya siyang talunin si Luffy, upang ipaghiganti ang kanyang kambal na kapatid. Ginamit agad ni Luffy ang Gear 2 para salakayin siya, ngunit napakalakas din niya, at diretso niyang hinarap si Luffy gamit ang Haki. Sa mga sandaling ito, nanghihina na si Luffy dahil sa sobrang gutom, kaya nahuli siya nito na ikinatuwa niya, dahil akala niya ay natalo niya si Luffy. Ngunit agad na itinulak ni Luffy ang kanyang kamay at nakatakas, kaya mabilis siyang natalo ni Luffy. Ngayon, si Luffy ay nagpatuloy sa pagtakbo upang hanapin si Sanji, ngunit siya ay gutom na gutom, habang si Sanji ay naalala ang kanyang mga kasama, at gusto niya silang makita muli. Sa panig ni na Jinbei at Nami, hinahabol nila si Luffy, ngunit patuloy silang tinutugis ng mga kalaban na sundalo. Kaya gumamit ng kidlat si Nami para salakayin sila. Biglang nakita ni Chopper si Nami, ngunit hindi sinasadya ay inatake din niya si Chopper, na ikinagulat ni Nami. Sa sandaling ito, galit na hinahanap ni Luffy si Sanji,
ngunit hinila siya ni Reiju sa kanyang silid, na ikinagulat ni Luffy. Napagtanto ni Luffy na kapatid siya ni Sanji. Sa sandaling ito, sinabi ni Reiju kay Luffy, na alam ni Sanji ang tungkol kay Pudding at plano ni Big Mom. Nakita niyang nagugutom si Luffy kaya sinabihan niya itong kumain. Pero desidido si Luffy na hindi kumain ng kahit ano, dahil nangakong kakainin lang niya ang inihanda ni Sanji. Ngayon, gumaan ang loob ni Luffy dahil hindi na malinlang si Sanji. Kaya agad siyang tumalon sa bintana, para bumalik sa meeting point kasama si Sanji, na ikinagulat ni Reiju. Sa panig ni Sanji, inaalala niya ang mga kasinungalingan ni na Big Mom at Pudding, at ang ginawa niya kay Luffy, kaya hindi na makabalik si Sanji. Sa sandaling ito, nahulog si Luffy mula sa kastilyo. Kahit na gutom na siya at pagod na pagod, sinubukan pa rin niyang makapunta sa meeting point nila ni Sanji. Bigla siyang nakita ng mga sundalong kaaway. Agad nilang sinubukang pigilan si Luffy, na ikinagalit ni Luffy at inatake niya sila. Sa panig ng grupo ni Nami, pumasok sila sa Mirror World. Hindi maintindihan ni Bruley kung bakit kasama ni Jinbei ang Straw Hat Pirates, dahil dati, ginamit ni Big Mom ang roleta para parusahan si Jinbei. Ngunit sinabi ni Jinbei na hindi niya ito pinaikot. Napagtanto ni Pedro na ang pag-ikot lang ng roleta na iyon ay tiyak na mangangahulugan ng kamatayan. Sa sandaling ito, sinasabi sa kanila ni Bruley ang tungkol sa nakakatakot na kalikasan ni Big Mom. Ngunit hinigpitan ni Chopper ang bag, at patuloy nilang hahanapin sina Luffy at Sanji. Sa panig ni Big Mom, masaya siyang nakikipaglaro kay Brook, dahil gusto talaga ni Big Mom ang mga kakaibang nilalang. Sa sandaling ito, narinig na ni Brook ang buong plano ni Big Mom at Pudding, at nagpasya siyang lipulin ng pamilyang Vinsmoke bukas. Habang sina Sanji at Pudding ay nagdaraos ng kanilang seremonya ng kasal, habang ito, ipapakita ni Pudding ang kanyang ikatlong mata kay Sanji. Naniniwala si Big Mom na matatakot si Sanji dito, pagkatapos, gagamit si Pudding ng baril para barilin si Sanji. Pagkatapos niyang lipulin ang pamilyang Vinsmoke, lahat ng teknolohiya ng Germa 66 ay mapapasa kay Big Mom. Sa panig naman ng mga anak ni Big Mom, balak nilang hulihin ang grupo ni Luffy. Hindi sila nang ahas na ipaalam ito kay Big Mom, dahil makakaapekto ito sa kasal. Habang si Luffy ay nakikipaglaban pa sa mga sundalo, siya ay napapaligiran. Sa kabila ng sobrang pagod, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang laban. Sa oras na ito, tiningnan ni Sanji ang kanyang lunchbox. Napagtanto niyang ito ang mga pagkaing gusto ng kanyang mga crewmate. Gayunpaman, kailangan pa ring subukan ni Sanji na kalimutan ang tungkol sa kanila. Habang si Luffy ay sinusubukan pa ring lumaban, at natalo na niya ang dalawang gwardya, ngunit may dalawa pang natitira, kaya agad na ginamit ni Luffy ang Gear 2 para salakayin sila. Mabilis niyang natalo ang mga ito, ngunit gutom na gutom at pagod si Luffy. Sa sandaling iyon, hinahanap ni Bobbin si Sanji. Nakita niya ang box ng pagkain ni Sanji na mukhang napakasarap. Akmang kakainin na niya ito ay pinalayas siya ni Sanji, dahil hindi para sa kanya ang pagkain na iyon. Pagkatapos ay tumakbo si Sanji upang hanapin si Luffy, ngunit galit na galit si Bobbin, dahil naglakas loob si Sanji na salakayin siya. Kaya hinabol niya si Sanji. Sa sandaling ito, lumapit ang grupo ni Chopper sa isang napakalaking salamin. Bigla nilang nakita si Brook na natutulog, na ikinagulat nila. Pero agad na napagtanto ng lahat, ito pala ang kwarto ni Big Mom, kaya naman nagtaka sila kung bakit dito natutulog si Brook. Biglang sumigaw si Bruley para gisingin si Big Mom. Kaya't mabilis na pinilit ng grupo ni Chopper na tumahimik si Bruley, ngunit binuksan ni Big Mom ang kanyang mga mata. May nakita pala siyang langaw, kaya agad itong inatake ng kanyang tatlong homie. Nang makita ang nakakatakot na kapangyarihan ni Big Mom, natakot ang grupo ni Nami. Hindi nila alam kung paano ililigtas si Brook. Sa sandaling ito, gumawa si Jinbei ng isang stuffed figure na kamukha ni Brook, at papalitan ito ni Chopper bilang kapalit ni Brook. Kaya agad na lumapit si Chopper sa higaan ni Big Mom. Bigla siyang nakaramdam ng pagbahin, kaya nag-alala ang grupo ni Nami. Ngunit nagawa ni Chopper na pigilan ang sarili. Akala ni Chopper ay ayos na ang lahat, bigla naman itong tumikim, kaya naman agad na inatake si Chopper ni Big Mom. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Chopper at bumalik sa Mirror World. Sumunod ay si Carrot, madali siyang tumalon sa kama ni Big Mom. Nang gisingin niya si Brook, nahulog si Carrot. Sa hindi inaasahan, nakita ni Zeus si Carrot, kaya agad na nagpanggap si Carrot bilang isang stuffed toy, at nagawa niyang dayain si Zeus. Biglang natisod si Carrot sa isang bato. Umatake tuloy si Zeus kaya nabigo din si Carrot. Sunod ay si Pedro naman. Mabilis siyang lumapit kay Brook. Nang inakala niyang madaling ipagpalit si Brook,
Si Pedro ay sinuntok ni Big Mom, kaya nabigo rin siya. Ngunit nahulog si Brook mula sa pagkakahawak ni Big Mom. Sa pagkakataong ito si Nami naman, kaya agad siyang tumakbo para gisingin si Brook. Gayunpaman, nang makita ni Brook ang kalansay na kahawig niya, natakot siya, hindi sinasadyang nagising nito si Big Mom. Akala niya ay langaw sila, kaya ginamit ni Big Mom si Prometheus para salakayin sila. Sa kabutihang palad, nagawa ni Jimbei na iligtas sina Nami at Brook sa oras. Sa wakas, nagtagumpay sila, na nagpasaya sa lahat. Sa panig ni Luffy, bumalik siya sa meeting point nila ni Sanji. Bigla naman siyang inatake, kaya agad namang lumaban si Luffy. Ngunit walang epekto ang mga atake ni Luffy, kaya nagpatuloy siya sa pag-atake. Gayunpaman, napakahina ni Luffy, kaya ginamit ng kalaban ang Haki para pabagsakin siya. Sa puntong ito, pagod na pagod si Luffy, at sinipa niya ito ng malakas sa lupa. Nang akala niyang hindi na makakabangon si Luffy, pilit na tumayo si Luffy, na ikinagalit niya at patuloy na pinahirapan si Luffy. Kahit napagod na si Luffy, hindi pa rin siya sumuko, na ikinagalit niya ng husto. Habang mabilis na tumatakbo si Sanji papunta sa kinaroroonan ni Luffy, sa pagkakataong ito, laking gulat ni Brook, dahil naligtas siya ng grupo ni Nami. Kaya binuksan ni Brook ang kanyang skull box, at naglabas siya ng kopya ng Poneglyph at ibinigay kay Nami, na ikinagulat ng lahat. Natapos na pala ni Brook ang kanyang misyon, ngunit nagsinungaling siya kay Big Mom, at itinago ang kopya ng Poneglyph sa loob ng kanyang skull box, na labis na ikinatuwa ng lahat, dahil ang treasure room ni Big Mom ay binabantayan ng husto, maging ang isa sa mga Sweet Commander ay naroon, ngunit natapos pa rin ni Brook ang kanyang misyon. Ngayon, ang natitira nilang gawain ay ibalik si Sanji. Sa puntong ito, kahit ilang beses na natalo si Luffy, patuloy pa rin siyang bumangon, dahil kailangan pang makipagkita ni Luffy kay Sanji. Nagalit ito, kaya nagpasya siyang magpakawala ng isang huling suntok, ngunit tumayo din si Luffy. Nung sinuntok niya si Luffy sa mukha, tapos, sinuntok siya pabalik ni Luffy. Sa sandaling ito, dumating na si Sanji. Ito ay agad na ikinagulat niya, dahil ang labanan dito ay napakatindi. Kaya naman sinimula ni Sanji na hanapin si Luffy, na labis na ikinabahala ni Sanji, hindi niya alam kung okay lang si Luffy. At naalala ni Sanji ang sinabi ni Luffy, na dito siya maghihintay at hindi kakain ng kahit ano. Habang desperado si Sanji, bigla niyang nakita si Luffy, na labis na ikinatuwa ni Sanji. Kanina pa pala natalo ni Luffy ang lalaking ito, kaya pumunta siya sa kinaroroonan ni King Bum para hintayin si Sanji. Nang makitang gutom na gutom si Luffy, sumama ang pakiramdam ni Sanji. Biglang nakalanghap ng pagkain si Luffy, kaya nagising siya, na labis na ikinatuwa ni Luffy, dahil dumating na si Sanji. Pero nanghihinayang si Sanji na sinaktan si Luffy, kaya agad na binigyan ni Sanji ng pagkain si Luffy. Sabi ni Sanji, habang papunta dito ay natapon ang pagkain at nabasa sa ulan, kaya hindi na masarap ang pagkain ni Sanji. Pero kinain pa rin ito ni Luffy, dahil pakiramdam niya ay napakasarap ng pagkain ni Sanji. Napagtanto ni Luffy na lahat sila ay mga pagkaing nagustuhan ng lahat. Nang makitang nag-e-enjoy si Luffy, nalungkot si Sanji. Sa puntong ito, naka-recover na si Luffy, ngunit sinabihan siya ni Sanji na umalis, na nag-iwan kay Luffy na naguguluhan kung bakit ayaw bumalik ni Sanji. Nakonsensya pala si Sanji, dahil inatake niya ang kanyang kapitan. Ang pangalawang dahilan ay nag-alala si Sanji na ma-hostage si Zeff, kaya hindi siya makatakas sa kasal. At ang pangatlong dahilan ay kailangan niyang manatili para mailigtas ang kanyang pamilya. Kahit na kinasusuklaman sila ni Sanji, hindi pa rin niya magawang talikuran ang mga ito. Kaya nagpumilit si Sanji na itaboy si Luffy, na ikinagalit ni Luffy, at sinuntok niya si Sanji ng napakalakas na suntok. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy na nagsisinungaling si Sanji, kaya sumigaw si Luffy, magsabi ka ng totoo, na hindi napigilan ni Sanji ang kanyang mga luha, at naalala niya ang kanyang mga kasama. Kaya sinabi ni Sanji kay Luffy, gusto kong bumalik sa Sunny Ship, kahit na hindi ko pa sila nakita bilang pamilya. Gusto ko silang iligtas, na labis na ikinatuwa ni Luffy, dahil nagsalita si Sanji mula sa kanyang puso. At nagpasya silang sirain ang kasal ni Big Mom. Sa panig ng kastilyo ni Big Mom, lumitaw ang isa sa pinakamalakas na Sweet Commander ni Big Mom, at siya ay si Katakuri. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.